Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Inililihis na po kasi nila umano at nilalayo na nila ang issue sa talagang problema po ng ating bansa, lalo-lalo po sa ginawa po nilang korupsyon. 3 taong korupsyon. Flood control pa lang po. Napakarami pong proyekto ng gobyerno. Hindi lang po flood control. At flood control pa lang po ang umalingasaw. At sobra-sobra na pong pera ang nawala po sa mga Pilipino. At pati po ang inutang nila ay mukha po yatang naibulsa nila ang karamihan po nito. Ito po, pinangungunahan naman po ngayon sa probinsya ng Batangas. At meron po ditong pinahayag at talagang sinasabi po ng 1st District Representative na si Leandro Leviste. Mga katambay, anak po yata ito ng Senadora Loren Legarda Leviste, I think. Ay meron po siyang binunyag na ang big fish daw po, ang mga big fish, mga tambay, malalaking isda sa Batangas, mga kabayan, lalong-lalo po sa kaperahan, lalong-lalo po sa pera ng taong bayan at kung saan-saan po nila yata nilalagay ang pera ng taong bayan. Pagka po nakarating na ang budget sa Batangas pa lang, mga tambay. Pakinggan po natin itong issue na ito, mga kabayan. Ang mga talagang malawakang korupsyon nung pumasok po ang binagoong Pilipinas sa ating bansa. Ito po mga kabayan, pakinggan po natin si Leviste, si Congressman. Sino ho ba talaga yung, kilala nyo na no? Kung sino po yung big fish. Siya ba isang kontratista o isang politiko? I'm sure you will not divulge the names, but baka you can give us na lang a clue. Influential influential. Yun ang napagkaka-describe. So, is he a politician? Is he a contractor? And what will you do about now this no bidding na yung kontratista na lang ay ina-appoint ng kongresista? Ang sagot po ay kakasabi nyo lang, yung mga district congressmen po ay may impluensya sa mga apekto sa kanilang mga distrito. Sa unang distrito ng Batangas, ang isang pamilya ay nakaupo na sa matagal ng panahon at ang mga proyekto ay pwedeng i-plan ng congressman, i-appropriate ng budget at ang DPWH engineers naman po ay silang gumagawa ng bidding at implementasyon. Ang sinabi sa akin ni engineer ay hindi daw nagkakaroon ng totoong competitive bidding ang mga bid. Ang contractor ay baka nag-uusap at kaya din po siguro hindi bumababa ang mga cost ng mga bid. Ang nangyayari po ay imbes na bumaba ang cost, yung porsyento po ng congressman ay ibinibigay ng contractor pagkatapos ng ma-award sa kanya ito. Ang nakikita po natin ay talagang well-developed itong system of quote-unquote rigging ng mga bids at ito po ay primarily ang district congressman ang nakikinabang. Kaya ayaw ko pong pangalanan na lang ang mga taong nakaupo sa aking pwesto noon. Pero hindi naman po ito nakakagulat sa inyong mga viewers. O ang nakakagulat lang po sa akin ay parang hindi po tinatago, open na open ang mga tao sa ating mundong ito na ito ay kalakaran talaga sa DPWH. Nagkataon lang po na hindi ko po ito in-accept kaya ni-report ko. So, siguro po marami pang ibang mga insidente na hindi po nire-report pero kung ang mga DPWH engineers po ay magiging whistleblower, baka dalawang isip po ang iba na gumawa ng mga ganito. Kasi susundutan ko na lang yan, no? Maybe kung ayaw nyo nga ipangalanan, pero just a quick Google search, no? The former congressman of your 1st district was the son-in-law, no, of the old man Ermita, Eric Buhain. Eduardo Ermita. Eduardo Ermita. Yun ang father-in-law niya. Father-in-law, who was also a national swimmer, if I'm not mistaken, no? Married to Eric Buhain. So just so that yung mga hindi pa po nakakaalam, yun po ang sinundan po ninyo, no? Yun po ang tinalo ninyo. Yan po mga tambay, ang sinasabi po ng bagong congressman
na si Leandro Leviste, mga tambay. Na talabak at systematic naman po talaga. At yung sinasabi po ni Congressman Leviste, dahil siya po ay bagong halal na representative po ng 1st District ng Batangas. Napakarami pong congressman sa Batangas, mga kabayan. Hindi po bababa, 6 po. 6 na distrito po ang meron ng Batangas. Siyempre po sa pangunguna po ng gobernador po nila na si Vilma Santos Recto, mga kabayan. At dati rin pong congressman. Ang Vilma Santos po ay dating congressman po ng I think 6th District congressman po ang Vilma Santos bago po siya naging gobernador. At ang napakatindi po nito, napakarami pong district representative po. Nahandyan po yung mga sikat na nagpapamigay din po ng pera nung panahon po ng halalan na si Jinky Luistro. Ito po, ang 1st District po ay si Leandro Leviste ang nagpapahayag po ngayon na napakaraming systematic, lalong-lalo po sa flood control. At ang 2nd District po ay si Jinky Luistro. At 3rd District si Attorney King Colantes. At siyempre po ang 4th District ay si Caloy Bolilia. 5th District po ay si Beverly Dimacuha. At ang 6th District po ay ang anak po ni Vilma Santos at ni Secretary of Finance na si Ralph Recto, na si Ryan Christian Recto. Sila po ang namamayagpag po dyan na mga district representative, mga tambay. 6 po na mga congressman o representative, mga kababayan, ang naghahati-hati po sa proyekto ng sinasabi pong systematic corruption sa napakatagal na korupsyon sa ating bansa. At syempre po, kasabwat daw dito. Talaga naman po, may katotohanan naman po yung sinasabi ni Congressman Leviste ng 1st District. May katotohanan po yon. Sabwatan po yan. Mula po sa DPWH at magmula po sa House, sa Kongreso. Dahil hindi naman po mababudgetan yan. Kung hindi rin po yan tututukan ng Kongreso, lalong-lalo po ang tinatawag pong tambaluslos, mga kababayan. Systematic po yan. At syempre po, nahandyan pa rin po ang Commander-in-Chief. Hindi naman po mangyayari lahat yan dahil lahat po ng proyekto ay kontrolado po ng Commander-in-Chief. Lalong-lalo po kontrolado niya po. At ang kontrolado niya ang DPWH. Siya po ang amo at boss ng DPWH. At alam na alam po umano yan ng Pangulo. Lahat ng mga proyekto na nangyayari po kung hindi weak leader ang Pangulo at kung hindi po magnanakaw at kurap din ang Pangulo umano. Pero kung magnanakaw at kurap po, mangyayari po talaga ang sinasabi po na nakikita po natin ngayon. Nangyayari na pala, mga kababayan. Kaya dito po, mga tambay, ang nangyayari po sa buong Pilipinas, hindi lang po Batangas, buong Pilipinas po ito. Pagka po nahawakan ng mga politiko at nahawakan na po ng DPWH, kasama na po lahat ng nasa ahensya, halos lahat na humahawak po ng mga district engineer ng DPWH, mga contractors, mga magkakasabwat umano yan, lahat po yan, magmula po sa contractors, district engineering, district engineer, at DPWH, lahat, halos sila, ay naaanggihan po umano dyan. At ang Kongreso, na kumukontrol sa mga proyekto, at siyempre po, ang Commander-in-Chief, na may kontrol sa pera ng bayan. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa mga proyekto, mga kababayan. Kaya dito pa, mga tambay, sa Batangas, alam naman po natin kung sino ang nagahari sa Batangas. Di ba? Lalong-lalo po ang mga rekto dyan. Mga tambay, dekada na po sila dyan. Kaya nga po yung sinasabi ni Congressman Leandro Leviste na kapapanalo lang po bilang congressman. Mga tambay, sila po. At lalong-lalo po yung tinalo niyang congressman ay napakatagal na po nila sa panunungkulan. Kaya po isang damukal na po ang mga naibulsa nila umano at ang kanilang iniyaman ay grabe na po ang iniyaman nilang lahat. Lalong-lalo po ito po yata isang congressman ng 2nd District na si Jinky Luistro, mga kababayan. Si Jinky Luistro nagpapamigay at nagpapamodmod
ng pera, lalong-lalo po nung sinasabi pong panahon ng ayuda daw. Merong reklamo po sa ombudsman eh. Di ba? Nireklamo po sa ombudsman, di ba? Yung vote buying nung kampanyan. Hindi po natin alam kung ano na po nangyari, kung ano po ang desisyon ng ombudsman dyan. Kaya hindi naman po na-disqualified dyan eh. Naitalaga po ng COMELEC yan eh. Kaya nga po congressman na naman po si Jinky Luistro eh. Di ba? Ng 2nd District ng Batangas. Grabe po, no? Batangas pa lang yan, mga kabayan. Pero, gaano karami po ang pera na naubos po, na wala pong pinatunguhan maliban po, napunta lang po sa sinasabi po ni Leandro Leviste. Napunta po sa mga congressman, sa mga DPWH, sa mga engineer, sa contractors, sa kongreso, mga porsye-porsyento, at syempre po sa Commander-in-Chief na kanya pong proyekto yan. Makita nyo po sa buwatan, mga bayan. Kaya sana pangalanan, natatakot din pong pangalanan ni Congressman Leandro Leviste. Dahil napakarami po nun, mga tambay. Magmula po sa gobernador, yan po yan eh. Magkakasabwat po ba na yan eh. Di ba? Sino po ba ang nasa probinsya? Gobernador, representative, mayor. Mga tambay, biro mo, napakarami sasagasaan ni Representative Leandro Leviste. Lahat po sasagasaan niya sa Batangas, magmula sa gobernador, congressman, mga tambay, at mga mayor. Napakarami niya po kakalabanin. Kaya po ayaw niya magpangalan. Ayaw niyang pangalanan ang mga politiko na mga korap sa Batangas. Ang sinasabi niya lang, dekada na silang naglilingkod. Kaya dekada na po silang nagnanakaw umano sa pera ng bayan. Kaya nga po mga tambay, hindi lang po sa palasyo at sa kongreso at sa senado ang napakaraming politiko umanong demonyo, marami din po pala umano na mga demonyong politiko sa Batangas. Hindi kaya mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang mga proyekto, flood control ng Batangas. At hindi lang po flood control ang pinakakitaan po ng mga congressman dyan, mayor, gobernador, mga tambay. Hindi lang po. Napakarami pong proyekto sa Batangas. Hindi lang po flood control, mga kabayan. Number 1, napakaraming pagawaing karsada dyan. Malakas pong pagkakitaan nila yan. Lalo yung mga nagpapagawa ng mga eskwelahan dyan. Mga building, kung ano-anong mga sinasabi nga makakatulong daw sa probinsya. Pero sa totoo lang, ang natutulungan po ay ang kani-kanilang mga bulsa. Hindi po ang probinsya. Ang kani-kanilang mga bulsa umano. Mga kabayan. Yan po mga kababayan. Thank you po. Sa mga nakakagusto po ng ating tambayan mga kabayan, yan po ang dapat tutukan po ng ating pamahalaan kung hindi po siya kasabwat. Tututukan niya po yan kung hindi po siya kasabwat. Pero nakikita po natin hanggang ngayon, lumilipas po ang buwan, linggo, araw, wala pa ring nasisibak at wala pa rin pong imbestigasyon ang palasyo. Puro salita ang ginagawa ng palasyo. Meron pa sinasabing lifestyle check. Unbelievable. Thank you po sa mga kababayan, lalong-lalo po sa mga nagsusubscribe po. Thank you po sa mga magsusubscribe pa po. Maraming salamat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at pakape. Shoutout po sa inyo. Eric Hercio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, si Gay at Siena, si Ate LB at si si Sir Manny at si Ate LB ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dasal po natin, sama po natin na mailigtas po at maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating Vice President mailayo po sa kapahamakan. Ganon din po ang ating dating Pang Duterte na mailayo po siya sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis
sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At tayo rin po ay mag-ingat mga tambay at magdasal na tayo po ay maingatan. Maraming salamat po. Bye-bye!